Lumulubong lumulubo. Itong utang ho natin ng ating bayan, mga kaboses, ano po? Isang mainit to na usapin ngayon. Itong usapin na patuloy ho na paglaki ng utang sa ating bansa, mga kaboses, na ngayon ay umabot na ho, ano po, sa $139.64 billion o himigit kumulang 8.1 trillion na pesos. Mas mataas pa, ano po, mga kaboses, kaysa sa ating panukalang pambansang budget ho para sa 2025 na nagkakahalaga ng 6.352 trillion pesos. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa ating ekonomiya at sa atin, mga kaboses, sa mga sambayan ng Pilipino? Ganito yan, mga kaboses. Ang detalye ho ng ating utang. Mula Hunyo hanggang Setyembre ngayong taon, nadagdagan ho ang ating foreign debt ng $9.46 billion, mga kaboses. Ano po? O katumbas ng 549 billion pesos, mga kaboses. Kabilang sa mga pangunahing dahilan, mga kaboses, ang pag-utang ng pamahalaan ng $2.5 o $2.5 billion mula ho sa mga foreign banks, mga kaboses, mga dayuhan ho ng mga bangko, at mga bagong pautang ho na $1.44 billion mula sa mga pamahalaan at multilateral institutions tulad ho ng Asian Development Bank, mga kaboses, at World Bank. At mga pautang ho na kinuha ng mga pribadong kumpanya. Ano po? Diyan kasi umiikot na talagang ekonomiya natin sa utang. Ano po, mga kaboses? Parang hindi na tayo takot Ano po, na makabangon, mga kaboses, utang ng utang yung gobyerno. Tayo naman mga Pilipino, hindi natin alam na palubo ng palubo yung utang na araw-araw rin nating binabayaran sa pamamagitan ho ng ating tax. Ang ating pong VAT, mga kaboses, na napakalaki-laki. At yung mga professionals natin, no, kinaltasan pa na napakalaki. Ang liit pa ng mga sweldo, mga kaboses. Malaki pa yung tax natin. Hindi tayo nakaka-recover sa ating pambansang utang, mga kaboses. Marami pang problema ang ating bayan. Mahal pa ang ating mga bilihin, mga kaboses. Hindi talaga makakamatch, makakatugpang, mga kaboses, yung ating pong pasweldo dito sa Pilipinas, mga kaboses. Siguro dapat tayong talagang magsuri, mga kaboses. Dapat na tayong mabahala, mga kaboses, sa sitwasyon ng ating bayan. Pero ayon ho sa Bangko Sentral ng Pilipinas, hindi pa umano dapat mabahala ang publiko. Kasi ang foreign debt daw ho natin, ang utang raw ho natin, ay may katumbas pa lamang ho ng 30.6% ng ekonomiya natin na itinuturing na manageable o kayang panatilihin, mga kaboses. Now, kasi sabihin naman talaga yan nila, mga kaboses, talaga sasabihin yan nila kasi sila yung umutang Kasi hindi lang sila yung nagbabayad. Pero ang epekto nito sa ating bayan, mga kaboses, ito nga ho. Ano po? Paano masasabi ng ating gobyerno na stable yung ating economy while parati tayong umuutang, mga kaboses? Ano po? Tapos sino ba yung mga nagbabayad ng ating utang? Tayo, mga Pilipino. Ano po? Pero sa pamamagitan, again, mga kaboses, ng ating mga taxes na binabayaran, mga kaboses. Sa bawat bili natin ng mga produkto, may VAT ho yan, value added tax, na kinakaltas ambag natin sa pagpapalago ng ating ekonomiya ho sana, mga kaboses, sa pag-acquire ho sana natin ng mga sustainable programs para maka-create ho ang ating gobyerno ng mga napakagandang programa, mga kaboses. Nag-aambagan tayo, mga Pilipino, kasi ang pera ho ng bayan ay pera ho nating lahat, mga kaboses. Now, yan rin yung binabayaran natin sa utang ng ating Pilipinas, mga kaboses. Trilyon na po yung pinag-uusapan natin, mga kaboses. Trillions. Hindi lang ho basta trilyon. Ano po? Hindi lang ho ito basta numero, mga kaboses. 15.89 trillion na ho tayo. Ayon ho yan, mga kaboses. Ano po? Sa atin pong National Treasury,
mga kaboses. Ha? May laman raw ho, ayon ho sa BSP na may laman ang ating gross international reserves na $112.71 billion. Sapat pa daw para bayaran ng halos 4 na ulit ang mga utang na kailangang bayaran sa loob ng isang taon. Yun yung pinaglalaban nila, reserve na naman. Napakahilig talaga ng gobyerno natin kumuha doon sa reserves, mga kaboses. Ano po? Ngunit, sapat na ba ang mga numerong ito, mga kaboses, upang mawala ang pangamba ng Pilipino? Ha? Sa tingin nyo, ang utang ho na ito, mga kaboses, ay hindi lamang mga numero. Sinabi ko ho yan kanina. Ito ho ay may direktang epekto ho sa buhay ng bawat isa natin, mga Pilipino. Sa bawat bagong utang, may kaakibat na responsibilidad ho ang bawat Pilipino sa pagbabayad nito, mga kaboses, sa anyo ng buwis, tax at posibleng pagtapyaso sa mga serbisyong pampubliko. Yan yung epekto sa atin. Ang pangunahing tanong ho, saan kaya napupunta ang mga utang na ito? Sa pagkalaki-laki, mga kaboses, wala namang nagbabago sa ating bayan. Sino ba ang nakikinabang, mga kaboses? Dapat bang higit na bigyan ng pansin ng pamahalaan ng paggamit ng mga pondo upang matiyak na ito'y nagiging kapaki-pakinabang lalo sa may hirap at mga nangangailangan? Ha? Habang sinasabi ho ng Bangko Sentral na kayang panatiliin ang utang, hindi ho maikakaila ang posibilidad ng pagka-apekto nito sa tiwala ng mga Pilipino sa gobyerno. Ang $139.64 po, mga kaboses, sa hindi ho yan biro. Lalo na kung ikukumpara ho natin sa ating pambansang budget. Ang utang, bagamat normal sa pamahalaan, ay meron pa rin huyang limitasyon. Kasi sasabihin nyo na naman, normal lang ho, mangutang. Kaboses, yan na yun. Normal ho sa pamahalaan, pero meron ho tayong limitasyon. Kung hindi magagamit na maayos sa mga pondong ito, maaaring magresulta ho ito sa mas taas na inflation. Mas mababang kredibilidad ho, mga kaboses, sa pandaigdigang pamilihan. At mas mahirap na pag-utang ho sa hinaharap kasi lubog na tayo. Kasi yung pag-utang sana for emergency purposes lang yun eh. Ikaw, kailan ba masasagi sa isipan mo na mangutang ka? Di ba kung talagang kailangan mong mangutang? Hindi naman tayo umutang ng walang dahilan, no po? Mga kababayan, ang usapin ho ng utang ay hindi dapat basta-basta nalilimutan. Tayo bilang mga Pilipino ay may karapatang humingi ng accountability sa ating gobyerno. Hindi sapat ho na sabihing manageable ang utang. Kailangan makita natin ang konkretong epekto nito sa ating ekonomiya at kabuhayan. Kayo mga kaboses, ano ho ang inyong pananaw? Ang paglubo ba ng utang ay isang kinakailangang hakbang? O ito ba ay nagpapakita ng mas malalim na problema sa ating sistema? Comment nyo sa baba, mga kaboses, ang inyong mga reaksyon, mga kaboses. Ayan, pag-subscribe na lang ninyo, mga kaboses, para updated ho kayo sa lahat ng ating mga diskusyon ngayong araw, mga kaboses. Like, subscribe, share, mga kaboses, and click the notification bell para palagi ho kayong updated araw-araw sa mga hot topics, hot issues ho na mga nangyayari sa ating bayan, mga kaboses. Stay informed, mga kaboses, sa atin hong mga talakayan bawat araw, mga kaboses. Vox Populi PH po, maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po sa inyo and bye-bye.